Sa ating naging unang bahagi ay natalakay ko ang 10 punto tungkol sa kahalagahan ng pangunawa ng bawat mananampalataya, lalo na ng mga mangangaral, ang mga biblical covenants. Sa isang punto ay nabanggit ko ang kahalagahan na maranasan ng isang mananampalataya. Ito ay magiging malaki ang epekto sa kanyang pangunawa rito, sapagkat kapag naboborn again ang isang mananampalataya, ay pumapasok sa kanya ang banal na espiritu na siya niyang nagiging tagapagturo, gabay at patnubay sa lahat ng kanyang gagawin alang-alang sa ikaluluwalhati ng Diyos. Nawa nga po ay naging kumbinsido kayo sa mga puntong yon na ibinigay ko sa inyo. At dahil hindi ko nabigyan ng kahalagahan ang mga hakbang ng tunay na kapanganakang muli in related to having been covenant with God, ay sa pagkakataong ito ay medyo bibigyan ko ito ng pansin. Ang hindi tunay na born again ay mahihirapang maunawaan ang lahat ng bagay na ito. Alalahanin natin ang isang katotohanan na ang mga alagad ng Panginoon Jesucristo ay hindi niya pinapahayo, walang pinapagawa sa kanila hanggang sa hindi dumarating sa kanila ang banal na Espiritu. Yan ay sapagkat maging ang Panginoon Jesucristo ay wala pong ginawa sa ministeryo maliban sa pagpapabautismo. Ito ay ang kanyang bahagi bago siya pumasok sa pagbiministeryo. Alalahanin natin ang sinabi ng John 3:5. Unless a man is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Una na nais kong makita natin dyan ay kailangang maborn again ang isang tao sa pamamagitan ng tubig at espiritu bago siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Nangangahulugan po yan na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay konektado sa pakikipagtipan sa Diyos. Nais kong makita natin ngayon ang mga hakbang ng tunay na kapanganakang muli bilang bahagi ng pakikipagtipan sa Diyos. Yan po ang ating number 1. How the born-again steps are vital to enter into the new covenant with God. At alam natin ang katuruan ng TBTI na mayroong hakbang, proseso ng tunay na kapanganakang muli. At hindi yung tinanggap mo lamang si Jesus ay sapat na. Malinaw sa mga pagpapaliwanag dito na ito ang pundasyon ng lahat ng bagay. Ang maborn again ang isang tao para pumasok sa relasyon sa Diyos, na nangangahulugan po yan, ang pagpasok din ng tipan sa Kanya, nagiging anak siya ng Diyos, kabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang unang-unang hakbang sa bagay na ito ay to believe in the Lord Jesus Christ. Ang pangalawa ay repent from your sins. At ang pangatlo ay be baptized with water, at ang panghuli ay receive the Holy Spirit. To believe in the Lord Jesus Christ ay nangangahulugan po ito na hindi lamang sumampalataya ang isang tao sa Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Kung iisipin natin ang katotohanan na sa mga Hudyo na ang kanilang relihiyon ay Judaismo, na nangangahulugan na naniniwala sila sa mga isinulat ni Moises, ay tila doon ay dumating na sa punto na natutupad ang mga sinulat ni Moises tungkol sa Panginoong Jesucristo. Nakukuha ba ninyo ang ibig kong sabihin? When they believe in the Lord Jesus Christ, meaning they are turning from the Mosaic law to Christ. They are turning from the old covenant to the new covenant. Alam nila na nalalapit na ang pagtatapos ng Old Covenant at papasok na ang New Covenant sa pamamagitan ng Mesias. Para sa mga Hudyo, sa puntong yan, ay tila hinihigop ng kanilang kaisipan ang katotohanan, si Kristo ang nakalagay o itinuturo ng mga isinulat ni Moises. Si Moises ang tagapamagitan sa Old Covenant, at narito ang Mesias na siyang tagapamagitan sa Diyos at sa tao sa Bagong Tipan, at yan ay binabanggit sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Nais ko pong basahin sa atin ang Hebrews chapter 8 verse 6. But in fact, the ministry Jesus have received is superior to theirs, as the covenant of which he is the mediator is superior to the old one, since the new covenant is established on better promises. Pag-uusapan natin sa mga susunod ang mga pangako ng dalawang tipan. Pero dito ay nais kong makita muna natin na hindi po maaaring mag-coexist ang dalawang tipan na ito, the Old Covenant and the New Covenant.
Pinaliwanag ko sa nakaraan na magiging nakakalito kapag pinaghalo-halo mo ang dalawang ito na siyang nangyayari sa napakaraming Kristiyano. Iyan din ang isa sa mga dahilan na ikinagagalit ng mga Hudyo sa Panginoong Jesucristo sapagkat tila sa kanyang kapanahunan ay tinatapos niya na ang tungkol sa mga nakasulat sa kautusan ni Moises. Nais kong maunawaan natin na sa mga Hudyo, they claim to be followers of Moses, but when they believe in the Lord Jesus Christ, ay nangangahulugan ito na nandito na ang mga ipinangako sa sinulat ni Moises at nalalapit na matapos ang mga lumang batas sa pamamagitan ni Moises. So kung paano ito ay dalawang tipan na hindi mo pwedeng pagsamahin o hindi mo pwedeng paghalu-haluin, ay ganun din naman si Moises at ang Panginoon Jesucristo cannot be both mediator of two covenants na parang nag-aagawan sila. Binabanggit ko po yan sapagkat ganyan ang nangyayari sa maraming Kristiyano na pinaghalo-halo o kaya ay hindi malinaw ang kaunawaan tungkol sa covenants. So it's not only believing the gospel about the Lord Jesus Christ, but also believing na nandito na ang katuparan ng mga sinabi ni Moises. Ang pangalawang hakbang ng kapanganakang muli na repent from your sins, ay alam natin na lahat ng mga mangangaral sa New Covenant o kaya sa New Testament, kasama na diyan si John the Baptist at ang Panginoong Jesucristo, ay kailangang magsisi sapagkat yon ay mga pagkakasala sa mga batas sa lumang tipan at pagkilala rin naman dito sa bago na ang manunubos ay ang Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng mga kautusan ni Moises ay naging malinaw sa mga Hudyo ang kanilang malaking pagkakasala sa Diyos na hindi nila ito nagampanan. At narito ang manunubos sa kanila, sa kanilang mga kasalanan na kailangan nilang tanggapin, subalit hindi ito mangyayari hanggat hindi nila pinagsisisihan ang kanilang mga kasalanan. So ang pagsisisi ay tila pagtaas ng puting bandila na ang isang Kristiyano o mananampalataya ay sumusuko na sa Diyos. Bagamat marahil ay hindi niya lubusang naunawaan na ang kanyang mga kasalanan ay naganap dahil sa mga kautusan ng Diyos sa lumang tipan, ay alam niya sa kanyang konsensya na siya ay marumi at hindi siya karapat-dapat sa Diyos. Napakahalaga ng pagsisisi sapagkat hindi nga tayo aabot sa ikaluluwalhati o sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang pagsisisi ay pag-amin na tayo ay makasalanan at hindi karapat-dapat sa banal na Diyos. Alam natin na ang pagsisisi ay kahandaan upang tanggapin ang banal na Espiritu. Yan ang sinabi ni Apostol Pedro sa Gawa 2:38. Ang pangatlo ay ang pagpapabautismo. Bukod sa ito ay iniutos ng Panginoong Jesucristo sa dalawang aspeto ng isinulat ng mga ebanghelista kay Marcos sa Marcos 16:15 at 16. Nang sabihin niya, "Go therefore and preach the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved." Ay makikita natin na napakahalaga ng pagpapabautismo kaugnay sa kaligtasan ng isang tao. At alam natin doon sa sinulat naman ni Mateo, sa Mateo 28:19-20, na sinabi, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you." So makikita natin na sa dalawang aspeto ng Great Commission na isinulat ng dalawang ebanghelistang ito ay napakahalaga ng pagbabautismo para sa isang sumasampalataya. Kalaunan sa pangangaral nga ni Apostol Pedro ng maraming sumampalataya sa kanyang unang pangangaral ay sinabi niya kung ano ang kanilang gagawin. Sa Acts 2:38, "Repent and be baptized, every one of you, for the forgiveness of your sins, so that you may receive the gift of the Holy Spirit." Natutunan natin na ang bautismo ay bahagi din diyan ang paglilinis ng Diyos sa tao. Hindi lamang yung nagsisi ang tao sa pamamagitan ng kanyang emotional, pero ang bahagi ng kanyang will is to go for a water baptism. Sinasabi ko po yan sapagkat marami ay nagsisilang sa kanilang mga emosyon. They remorse about their sins against God, and after that, they refuse to go for a water baptism na hindi nila alam na dapat ay magkasama ang repentance and water baptism
na sinasabi ng Biblia na dito nililinis ng Diyos ang mga mananampalataya. Pero kung titingnan natin ang sinabi ng Colosas 2:11 hanggang 12 ay makikita natin kung gaano kahalaga ang bautismo sa pagpasok sa pakikipagtipan sa Diyos. Ganito po ang sabi, "In Him you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Your whole self ruled by the flesh was put off when you were circumcised by Christ, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through your faith in the working of God who raised Him from the dead." Now, dito ay makikita natin ang katotohanan that Paul is equating circumcision to water baptism. Alam natin kung ano ang pagtutuli para sa mga Hudyo. Kung babaybayin natin muli, ang pinagmulan nito ay nagmula kay Abraham. Sa chapter 17 ng Genesis, nang dalawin siya ng Diyos, ay ipinag-utos niya ang kanyang pagtutuli sa kanya at sa kanyang anak na si Ismael at kalaunan ay sa lahat ng kanyang magiging saling lahi. So sa mga Hudyo, ang palatandaan ng kanilang pakikipagtipan sa Diyos ay ang kanilang pagpapatuli. At ako'y naniniwala na ang mga magulang ni Moises ay nakaligtaang tuliin siya sa panahon ng Gestapo type doon sa Ehipto, sa panahon ng siya'y ipanganak, at ito ang dahilan kung bakit siya muntikan ng patayin ng Diyos doon sa aklat ng Exodus chapter 4. Para sa mga Hudyo ay kapag sila ay galing sa salin lahi ni Abraham at sila ay natuli, ay pumasok na sila sa pakikipagtipan sa Diyos. At ang nakikita ko rito nang ipantay ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagtutuli at sa bautismo, ay nangangahulugan ito ng kahalagahan ng bautismo sa pagpasok sa tipan sa Diyos. Nakikita ko ang pagtutuli ay kaunting sugat sa laman, subalit naglalarawan ang bautismo ng totally submersion o kamatayan ng isang mananampalataya. Ganyan kahalaga o kalalim ang kahulugan ng pagpapabautismo. Ang pagtutuli ay symbolically circumcision of the heart of a person. Ang pagpapabautismo is a symbol of the death in the flesh of a person. Yan ay binabanggit sa aklat ng Roma 6:3. "We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life." So sa bautismo sa tubig na naglalarawan sa ating kamatayan sa laman, ay makikita natin na sa talatang 6 ay pinapatay ng Diyos ang lumang tao sa atin. At yan ay upang tayo ay umahon ng bagong buhay kay Kristo. You can never completely have a new life without having been baptized with water. Sa aking pagtuturo tungkol sa kapanganakang muli ay nagpapakita ko ng 12 bagay na ginagawa ng Diyos sa panahon na ang tao ay nagpapabautismo. Bagamat ito ay nagpapakita ng mga ilang symbolical na dahilan, ay mas marami pong ginagawa ang Diyos sa likod ng pagpapabautismo ng tao. At yun ay mga literal o spiritual na ginagawa niya at hindi na symbolical lamang. Isang bagay pa, mga kapatid, na ang mga Hudyo na hindi nagpapatuli ay pinapapatay ng Diyos. Hindi sila pumapasok sa tipan sa Diyos. Sapagkat ito ay parang pagbibigay ng kontrata sa Diyos. Ginamit ko yung salitang kontrata pero mamaya ipapakita ko na hindi po kontrata ang covenant. Ay para makita natin na both parties have to sign the contract. Kapag ang isang Hudyo ay hindi nagpatuli, ay nangangahulugan parang ang Diyos lang ang may pananagutan sa lahat ng bagay. Subalit niloob niya na ang mga Hudyo ay dapat magpatuli na tanda na sila'y pumapayag ng pagpasok sa pakikipagtipan sa Kanya. Kung magkagayon, ang bautismo ng mga mananampalataya ay paglalagay ng kanilang asignatura, yung signature nila sa tipan sa Diyos. And you cannot ask God to sign for that covenant na hindi mo pa pinipirmahan. Kailangan pirmahan mo muna at pagkatapos niyan ay pipirmahan naman ng Diyos. At yan yung ating susunod na punto, yung be filled with the Holy Spirit.
Kalimutan muna natin sa pagkakataong ito ang tungkol sa kahalagahan ng banal na Espiritu sa pagmiministeryo o paglilingkod sa Diyos. Ang titingnan muna natin dito ay ang dahilan kung bakit ibinibigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa panahon na ang tao ay nabuborn again. Tandaan niyo ang isang katotohanan ito. No one is born again unless the Holy Spirit was given to them. Ipaalala ko na naman sa inyo dyan ang John 3:5. No one is born again unless he is born of water and Spirit. At ang Spirit diyan ay Espiritu ng Diyos. At ang sabi nga ng Roma 8:9, na sino mang hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay hindi siya kay Kristo. At yan ang dahilan kaya hindi sila totoong born again. Kanina ay nabanggit ko na ang banal na Espiritu ay parang siyang pinakaselyo ng Diyos sa pakikipagtipan sa atin. Ilarawan ninyo sa inyong kaisipan ang isang papel na pinirmahan ng dalawang tao o kampo. Doon sa kanan ay may pirma ng kabilang kampo at doon sa kabila ay may pirma ng kabilang kampo. Ulitin ko lang po So, yung bautismo sa tubig ng mga mananampalataya ay pinakapirma nila sa kanilang tipan sa Diyos at ang banal na Espiritu ay pinakapirma ng Diyos sa atin. Gayunpaman po ang ginagamit ng English Bible ay selyo. At alam natin na sa mga biblical times ay ginagamit nila ay hindi po pirma kundi selyo. Binanggit po yan ni Apostol Pablo sa kanyang mga sinulat sa mga taga-Efeso. Sa Efeso 1:13 at saka sa 4:30 that the Holy Spirit is the seal of God to the believers o in the believers. Pakinggan niyo pa po ang sinabi ng 2 Corinthians 1:22. He anointed us, that means the Holy Spirit, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. So diyan po ay napakalinaw na ibinibigay ng Diyos sa mga mananampalataya ang banal na Espiritu bilang kanyang pinakaselyo na siya nga ay pag-aari ng Diyos. Kaya nga dapat ay maging maingat tayo sa bagay na ito na kapag sinasabi natin sa isang tao during our evangelism na tinanggap mo na si Jesus na sa iyo na ang banal na Espiritu ay inaakala na ng taong ito na nagtataglay na siya ng Espiritu ng Diyos only to find out later na siya po ay nagfe-fail sa kanyang buhay pananampalataya because of the absence of the Holy Spirit. At ang dahilan ay sapagkat inassure natin sa kanila na nasa kanila ang banal na Espiritu. It is God who gives the Holy Spirit. At yan ay binibigay lamang niya kapag ang isang tao ay nakapakinig ng totoong ebanghelyo at pagkatapos ay tumugon ng tama. At alam natin na ang tamang tugon sa banal na Espiritu para ma-born again ang tao ay to believe the gospel about Jesus Christ, to repent from his sins, and to go for a water baptism. Yan ang requirements ng Panginoon. It is not the requirements of God. Ang requirements ng tao na pinilipit ng diablo ay tanggapin mo si Jesus at ang banal na Espiritu ay ibinibigay na daw ng Diyos sa kanila. Alam natin na ang katotohanan ay hindi nakakagawa ang Diyos sa anumang may kahalong kasinungalingan at hindi sang-ayon sa kanyang salita. Alam din natin na sa ating kapanahunan ay laganap ang mga Kristiyano na sa katotohanan ay hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Lagi kong sinasabi ang katotohanan ito. Kung sa panahon na sinasabi mong ikaw ay na-born again at hindi ka nagkaroon ng appetite sa Diyos, naghangad ng kabanalan, totoong nagnanais na makapamuhay para sa Panginoon, ay malamang ang dahilan nito ay ang kawalan ng pananahan ng banal na Espiritu sa iyo. Kaya nga, doon sa mga nag-aakalang nasa kanila na ang banal na Espiritu dahil tinanggap nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay suriin po ninyo ang inyong mga buhay. Maalala ko yung sinabi ng 2 Corinthians 13:5, examine yourself whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. At sa bagay na yan, ay sinisigurado ko, you can never test yourself if you have the Holy Spirit or not. Kung hindi mo alam ang mga palatandaan ng biblical na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Nakita ko ang katotohanan na maraming mga nagsasabing Kristiyano sa halip na iayos nila ang kanilang mga buhay, mga hakbang tungo sa kapanganakang muli, ay ipinipilit na lamang nila ang kanilang kalalagayan
na yon ang katotohanan. Yan ay pride na kailangan ay pagsisihan ng isang tao. Maalala ko noong araw, lagi kong tinatanong ang aking sarili, Lord, na born again ba talaga ako? Hindi po ako nahihiyang itanong yan sa Panginoon sapagkat hindi po ako after sa sinasabi ng tao, kundi yung aking kalalagayan sa harapan ng Diyos. At kung sasabihin ko sa inyo ngayon kung ano ang mga palatandaan na ako ay tunay na born again, are the revelations of God through the scriptures na ibinibigay niya sa akin. By the way, mga kapatid, the word revelation is rampant in the new covenant. Lahat ng mga mananampalataya na nasa new covenant, God is giving them revelations about His Son. At isa pa diyan ay muling kinaklaro ng banal na Espiritu sa kanila ang banal na kasulatan sapagkat sila ay tinuturuan ng banal na Espiritu. 1 John 2:27, as for you, the anointing you have received will teach you all things. At kung ikaw sa iyong pananampalataya sa matagal ng panahon ay hindi nagkakaroon ng mga revelations about the Lord Jesus Christ through the Holy Scriptures, through the Bible, ay mag-evaluate ka sa iyong sarili. Hindi ito pagnanais na hiyain ng sinuman, kundi ito ay pagnanais na iayos ng bawat nagsasabing mananampalataya ng Panginoon Kristo ang kanilang buhay. Dahil isang bagay na sasabihin ko sa inyo ay hindi kayo makakaalis sa mali hanggat hindi kayo tuturuan ng banal na Espiritu, hanggat hindi tayo ginagayad ng banal na Espiritu sa mga katotohanan. And we know that those are the ministries of the Holy Spirit to guide us, to teach us, to lead us into all the truth. Subalit kung ang inaalagaan natin ay ang ating mga ego, ang ating mga reputasyon, ang ating mga pride, ay hindi na tayo makakasumpong pa ng mga katotohanan sa salita ng Diyos. Nakita ko ang marami na nagmamatigas na lamang sa kanilang kalalagayan kaysa sa iayos ang kanilang pananampalataya. Punta tayo sa number 2 at ito ang the forms of biblical covenants. There are two forms of biblical covenants. Dalawa po ito. Nais kong unahin ang tinatawag na unilateral. Actually, ito lang naman ang iisang paraan ng Diyos sa pakikipagtipan sa tao. Unilateral. Ano ang ibig sabihin ng unilateral? Ang ibig sabihin ng unilateral ay isa lang ang gumagawa ng lahat ng nakalaman o nakalagay sa kasunduan ng dalawa. Walang say yung ibang party. Wala silang bahagi sa paggawa, sa pagdisenyo ng kontrata o kaya ng covenant na ito. At diyan ay makikita natin ang katotohanan na ganyan ang mga tipan ng Diyos. It's always unilateral. Siya lang ang gumagawa nito at inilalatag ito sa mga nais niyang makipagtipan sa Kanya. At yan ay makikita natin sa kapanahunan ng mga Israelita na kung papansinin natin ay lahat ng mga nakalagay sa laman ng tipan ng Diyos sa mga Israel ay galing sa Diyos. And those are the laws through Moses. That is the Mosaic law na ibinigay sa kanila sa kanilang paglalakbay sa ilang. Doon po natin makikita ang unilateral. Ang Diyos lang ang nagdidisenyo dyan. Samantalang ang bilateral ay dalawa ang nag-uusap at siya nilang ilalagay sa kasulatan at yan ang uri ng mga ginagawa natin sa ating kapanahunan. Sinabi ko po yung ating kapanahunan because the earlier covenants is a lot different. Bakit po? Sapagkat sa ating kapanahunan, pag gumagawa ng bilateral ay hindi nangangahulugan ito ng kamatayan sapagkat every time na bumabanggit tayo, even it is bilateral covenants of men, ay kalimitang nagre-resulta po ito ng kamatayan kapag hindi mo tinupad ang iyong tipan sa kanila. So in the unilateral covenant, God alone draws the laws or the provisions of the covenant. Hindi po tinatanong ng Diyos ang kanyang katipan kung ano ang gusto niya, kung ano ang kanyang suggestion. No. God never asks suggestions from human beings. Kaya kung titignan ninyo na maging ang Panginoon, He never asks suggestions to the disciples. Meron lang mga ilan, pero hindi tungkol sa kung ano ang nais nila, kundi ano ang inaakala nila sa mga bagay-bagay. Halimbawa ay nagtanungin ang Panginoon ang dapat bang magbayad ng mga anak ng tax
Ang tanong na yan ay tinanong sa mga alagad, o who do the people say about the Son of God is? He asked them about things but never asked them about their suggestions. Hindi kailangan ng Diyos ang ating opinion sapagkat alam niya na tayo ay kulang sa kaalaman because it was destroyed by sin. Ang karunungan ng tao ay sinira ng kasalanan. Alam natin yan. So, the covenant can never be perfect if it is drawn by two parties, especially from men or from human being. It will always have to come from God. Punta tayo sa ating pangatlo, the two types of covenant provisions. Ano yung provisions? Ito yung nilalaman ng tipan ng Diyos sa tao. And one is non-conditional and the other one is conditional. Ang non-conditional ay wala pong nire-require ang Diyos sa tao. Samantalang ang conditional ay meron po siyang hinihiling bago makamtan yung mga pangako ng Diyos. Meron bang tipan ang Diyos na non-conditional? Ang nakikita ko po sa Biblia ay yung panahon na tawagin niya si Abraham sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Basahin ko po sa atin. The Lord had said unto Abram, Go from your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the peoples of the earth will be blessed through you. Bagamat kinakategorize ko na ito ay non-conditional, ay nakita ko na kailangang una sa lahat ay maniwala si Abraham dito sa mga walang kondisyon na ito na ipinangako ng Diyos kung aalis siya mula sa kanyang lupain, pamilya, iiwanan niya ang mga ito at pupunta doon sa isang lugar na hindi niya alam kung saan. Nababanggit po yan sa aklat ng Hebreo 11:8 hanggang 10 na si Abraham ay sumunod sa Panginoon. Dahil sa sinabi ko na ito ay non-conditional, ay makikita natin, kung alam ninyo ang kwento sa Genesis chapter 13, na nung makarating si Abraham sa lupain ng Kanaan at doon sa Ai, nakaranas sila ng taggutom. At dahil diyan ay kailangan niyang tumakbo doon sa Ehipto na hindi niya kinonsulta ang Diyos. At yan yung panahon na siya ay nakapagsinungaling nang sabihin niya na kapatid niya si Sarah, bagamat ito ay katotohanan, ay meron pong kahalong kasinungalingan dahil sa kanyang takot para sa kanyang buhay. Si Sarah ay half-sister ni Abraham na sila ay naging mag-asawa. Pero ang punto po diyan ay nagsinungaling si Abraham, hindi siya nagtiwala sa Diyos, pero kung titingnan ninyo, ay nung lumabas si Abraham sa Ehipto, unang-una ay prinotektahan sila ng Diyos nang hindi ipagalaw ng Diyos si Sarah sa paraon. Pero pag binasa niyo po yan, nang sila ay lumabas diyan, ay labis silang napagpala ng material na bagay. Alam natin na ang blessing ng Old Covenant ay mga material o physical na bagay. At diyan ay makikita nyo o mababasa nyo na pinayaman ng Diyos si Abraham. Iyan ang pangako ng Diyos sa kanya, I will bless you. So ang ipinapakita ko po sa inyo rito ay yung failure ni Abraham na hindi nagtiwala sa Diyos at nagsinungaling ay sa kabila noon ay pinagpala pa rin siya ng Diyos. Why? Because his calling was without condition na siya namang ginawa ni Abraham. Later on ay mapapansin din naman natin na unti-unti nang nire-require ng Diyos si Abraham for something katulad po ng pagtutuli. And when the nation that was promised to him was fulfilled, ay doon na po inilagay o ibinigay sa kanila ang mga pamantayan ng Diyos na tinatawag na conditional. Yung non-conditional ay kalimitang nakikita natin yan kapag ang isang tao na mayaman sa mundong ito ay malapit ng mamatay. At maalala niya na meron siyang dapat pag-iwanan sa kanyang kamatayan. Ipinapatawag niya ito. Ilagay niyo ito sa inyong mga kaisipan. Imagine ninyo na ito ay naglalarawan sa non-conditional at ang gagawin niya ay ipapamana niya yung kanyang kayamanan sa kanya without any more conditions dahil alam niya na ito ay kanya nang iiwanan. So that is non-conditional.
While in the conditional ay meron po itong mga duties and responsibilities to consider and to fulfill. Kaya tandaan po ninyo ang katotohanan ito. Doon sa humuhugot ng mga talata sa Old Covenant, ay pakatandaan po ninyo na ang mga sinasabi ng Panginoon diyan is with conditions. At lagi kong ginagamit diyan yung lugar na kung saan ay inilagay yung mga blessings and curses sa mga isinulat ni Moises sa Leviticus chapter 26, sa Deuteronomy chapter 28, ay inilalatag po ng Panginoon sa kanila ang blessings and curses. Blessings if they obey the provisions of the law, and curses if they disobey the provisions of the law. And further curses if they refuse to acknowledge their sins. Kaya kung titingnan ninyo, yung paggamit ng Jeremiah 29:11 ay malaking kamalian sapagkat hindi nila tinitignan yung mga kondisyones ng Panginoon sa mga Israel. Unang-una, yan ay para sa mga Israel at hindi para sa mga mananampalataya sa New Covenant. Ang kausap po niya dyan ay mga Israelita na galing sa pagkabilanggo sa ibang bansa dahil sa kanilang kasalanan sa Kanya. Pero yan nga po ang nangyayari sa mga tao na mahilig lang sa pagpapala at hindi tinitingnan kung ano ang mga kondisyones because they are not considering the covenant na binabasehan ng mga pangakong yon. Ngayon po, ang isang mahalagang katanungan siguro sa atin bago tayo darako doon sa New Covenant ay sapagkat alam na natin na ito ay naitatag na, ay ito ba ay conditional or non-conditional? At maalala ko nga nung tinanong ko ang mga ilang pastor sa aking seminar doon sa Quezon City, ay mabilis ang kanilang sagot na non-conditional daw ang New Covenant. At ako'y napapangiti sa kasagutan nilang yon sapagkat sa totoo lang ay marahil ay hindi nila alam kung ano ang covenant o ano ang New Covenant. At ang totoo ay napakarami pong churches, they never consider studying the covenants of God. Kaya sila nagkakaroon ng malaking problema sa kanilang pagtuturo. Talakayin ko lang saglit itong tungkol sa contract versus covenant. Kanina ay nababanggit ko na rin ang mga ito. Subalit ang contract ay sa pagitan ng dalawang tao. Halimbawa ay sa nagpapagawa ng bahay at sa kontraktor nito. So sila ay gagawa ng kasulatan, ibibigay ng nagpapagawa ang detalye ng kanyang ipapagawa, ang mga bagay na kanyang nagugustuhan. Ito ay isusulat nila, marahil ay sa kontraktor o kaya mula doon sa may-ari. At pagkatapos ay pag-aaral nito ng kontraktor, magbibigay siya ng suggestion, sasabihin niya kung magkano ang gagastusin o malamang ay gagastusin. At pagkatapos noon, pag nandoon na ang mga papeles, ay pipirmahan nilang dalawa as a binding contract. So that is a contract. Pero ang covenant, mga kapatid, lalong-lalo na ang mga tipan ng Diyos ay hindi po gayon. Nabanggit ko na kanina na ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng nilalaman nito at pagkatapos ay nasa tao na kung tatanggapin niya o hindi. Pero ang katotohanan ay wala po akong nakita na kinakatipan ng Diyos na tumanggi sapagkat lahat naman ng plano ng Diyos o gusto ng Diyos, nais ng Diyos para sa kanyang mga nilalang ay para sa kanilang ikabubuti. Pero tandaan natin, we can breach sa contract, but you can never breach a covenant with God without dying. Ang ibig ko sabihin ay napapawalang bisa ang kontrata kapag meron pong gumagawa o hindi sumusunod sa mga nakasulat doon. Marahil ay magkakaroon ng mga ilang pagmumulta, pero pagdating sa tipan, sa Diyos, ay nangangahulugan ito, it's either death of a person. At maalala ko dyan, yung pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. Doon sa Genesis chapter 15, nang balikan siya ng Diyos, nagpahati siya ng mga hayop kay Abraham na kung saan ay dapat silang dadaan doon as will be in covenant. Subalit dahil nakatulog sa pagod si Abraham, ang Diyos ang dumaan doon na nangangahulugan na kung may mamamatay sa hindi pagtupad sa tipan, ay walang iba kundi yung dumaan sa pagitan nun. At yan ang dahilan kaya't ang Panginoon Jesucristo ang siyang nagpunta doon sa krus para sa mga lahi
ni Abraham sa pananampalataya. That could be giving us a knowledge or small knowledge about the truth of Christ dying on the cross because of the sins of the children of Abraham. So ito ang katotohanan tungkol sa contract and covenant. Contracts are for men, covenant is for God. Pero nais kong ipakita sa atin mamaya that there are biblical covenants of men or between men, between humans. Nais ko lang sabihin sa inyo that we can never make a contract with God. But when we make a vow to God, kapag nangangako ang mga tao sa Diyos, that is a contract. Bakit ko sinabing kontrata? Sapagkat mapalad tayo kung hindi tayo pinapatay ng Diyos pagkatapos na hindi natin tuparin ang ating mga ipinapangako. Bakit ganon? Sapagkat naunawaan ng Panginoon na hindi natin kaya ang mga bagay-bagay, pero mahilig tayong mangako, lalo na kung may pangangailangan tayo sa Diyos. I remember Jacob, doon sa Genesis chapter 28, na kapag ka pinagpala mo ako, ay ibibigay ko sa iyo ang aking ikapu, na wala tayong mababasa na ibinigay ni Jacob ang kanyang ikapu pagkatapos na siya ipagpalain sa lugar ni Laban. Kapag tayo ay nangangako sa Diyos, ay para bagang may pangangailangan ng Diyos sa atin na alam natin na wala. Ang mahalaga lang sa Diyos na nais niya na kapag ang isang tao ay nangako sa Kanya ay dapat niyang tuparin. At alam natin na sa New Covenant, sa batas ni Kristo, ay hindi niya nga niya ninanais na ang mga tao ay mangako pa. Nang sabihin niya, let your yes be yes, no be no, beyond that is from the evil one. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon doon? You have no control of things. Do not promise anything to God. You will go wrong if you keep on making promises to God. Let your yes be yes, no be no. Make sure you will do it when you promise anything to God. Yan po ang tila sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Isa sa mga dapat nating tandaan sa Biblia, ang pag-aasawa ay covenant, marriage covenant. Pero sa mundong ito na pinaghaharian ni Satanas, siyempre ay binago-bago niya ito sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. Na makikita natin ang nakalagay sa ating mga marriage ay contract, na ang katotohanan ay marami nang sumisira nito sapagkat wala namang namamatay. Samantala, ang pangako ng Diyos o ang disenyo ng Diyos tungkol sa pag-aasawa ay magkaroon lamang ng paghihiwalay kapag may namatay na isa. At yan ay mababasa natin sa aklat ng Roma 7:1 at 2. Basahin ko po. Do you not know, brothers and sisters, for I am speaking of those who know the law, that the law has authority over someone only as long as that person lives. For example, by law, a married woman is bound to her husband as long as he is alive. But if her husband dies, she is released from the law that binds them together. Ang covenant can only be nullified by the death of another party. At dito ay ipinapakita niya na ang pag-aasawa ay covenant. Kaya po dapat ay hindi tayo nag-iisip kaagad ng paghihiwalay. Alam niyo, ang mundong ito, dahil sila ay nasanay sa contract, ay napag-iisipan lahat ang dahilan kung bakit sila maghihiwalay sa halip na sila ay manatili na magsasama alang-alang sa Diyos. Later on ay sinabi ni Apostol Pablo na alang-alang sa kapayapaan, kung ang isa hindi mananampalataya ay nais niyang makipaghiwalay, ay maaaring payagan ito. Yan ay nasa aklat ng 1 Corinthians chapter 7. Pero sana ay hindi yan ang magiging dahilan natin na pwede palang maghiwalay. Alang-alang sa kapayapaan lamang. Sinasabi ng mga ilan na kapag wala na silang kapayapaan sa kanilang partner ay mahalaga o mas maganda na lang na maghiwalay. Yun ay sapagkat naipasok na ni Satanas sa kanilang kaisipan na pwede palang maghiwalay. Work out your marriage. Believe in the Lord. Think of eternity. Ang paghihiwalay ay pinapayagan nga because there is someone who disbelieve God. Ngayon ay i-connect natin dito ang New Covenant. Ay kailangang may mamatay, hindi lamang para matapos yung Old Covenant, kundi magiging sakripisyo para sa New Covenant. At yan ay sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 16. Sinabi niya, in the case of a will, yung will dyan ay covenant,
it is necessary to prove the death of the one who made it. Tuloy ko sa verse 17. Because a will is enforced only when somebody has died. It never takes effect while the one who made it is living. At kanina ay nabanggit ko si Abraham at ang Diyos ay nagkaroon ng tipan na ang lumakad lang doon sa mga inilatag na mga hinating hayop o kaya ay mga ibon ay ang Diyos. And that is God making a covenant with human. At dahil hindi tinupad ni Abraham ang mga provisions nito, God has to die. And to be able for God to die, He must have to be a complete human, and everything was done by God for a purpose. At yan ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Gayon din naman, naalalahanin natin na kailangang magkatawang tao ng Diyos, hubarin niya ang kanyang pagka-Diyos sapagkat hindi maaaring mamatay ang Diyos. At ang bagay na yan ay ginanap ng ating Panginoon Kristo. Punta tayo sa ating panglima, the purposes of God's covenant. The purposes of God's covenant. At itong mga bagay na ito ay maoobserbahan natin sa pamamagitan ng pakikipagtipan niya sa tao. Ang pakikipagtipan sa Biblia ay it's either 7, 8, or 9, depende po sa pagpapaliwanag. Nabanggit ko po ito sa ating unang video. Pero ang unang-unang layunin ng Diyos sa pakikipagtipan sa tao is personal relationship. It is a direct relationship o covenant to the person. At yan ay makikita natin sa pamamagitan ni Abraham, ni Moises, at ng Panginoon Kristo na bagamat sila'y kasangkapan for another purposes of God's covenant, ay unang-una muna ang personal. So everyone should have a personal covenant with God. Ang punto ko po dyan na though we are in covenant with God as a church, ay nandoon pa rin ang individual through our born-again experience na tayo ay nagkaroon ng personal covenant with God. The next thing about the purpose of the covenant is for national. At ito ay makikita natin sa pamamagitan ng Israel. Israel is a nation, and I will make you into a great nation. Sabi ng Diyos kay Abraham. And later on, ay retroactive po ito sa panahon ni Moises. But of course, there was a covenant with God and Moses for personal purpose. Pero ang level niyan ay national. At ang isa pa na level nito o purpose nito is for international. Ang bagay na yan ay makikita natin sa pamamagitan ng Messianic Covenant. Christ died, mediated for the entire race of humanity, all nations. While Moses was a mediator of a nation, national, Christ is greater because He mediated for international covenant. All nations will be blessed through you, sabi niya kay Abraham, na sinabi sa Galatians 3:29 na naganap sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. So there was personal, national, and international purposes or levels of God's covenant with human beings. Isa po sa mga nais kong tingnan ninyo ay yung covenants between humans. Nakipagtipan si Abraham kay Abimelech. Ganon din naman ang kanyang anak na si Isaac. So there were covenants between humans. By the way, mga kapatid, ang Abimelech po ay parang posisyon po yan. Yung Pharaoh, judge, o kaya ay Herod. Those were not personal names, but a title for people in positions. Pag binasa ninyo ang Jeremiah 34:18, basahin ko po, those who have violated my covenant and have not fulfilled the terms of the covenant they made before me, I will treat them like the calf they cut into and then walk between its pieces. Alam niyo, nakikita ko rito mga kapatid, ang mga tao sa unang panahon ay nagtitipan sa pamamagitan ng paghati sa mga malalaking hayop at sa mga ibon na dumadaan sila sa pagitan nito. Hindi ko alam kung ito yung ginaya ng Diyos nang makipagtipan siya kay Abraham sa Genesis chapter 15 o kaya ay ginaya ng mga Israelita ito mula doon sa ginawa ng Diyos. Either of the two, hindi ko po alam. Pero makikita natin na ang mga tao ay gumagawa ng pakikipagtipan. They would walk between the pieces of animals na kung merong sisira sa pakikipagtipan na ito ay papatayin.
isa pang talata sa Galatia 3:15. Brothers and sisters, let me take an example for everyday life, just as no one can set aside or add to a human covenant that has been duly established, so it is in this case. Maalala nyo ba na nabanggit ko na isa sa mga equivalent word ng covenant ay treaty? At alam natin na sa ating kapanahunan ay ginagamit yung mga treaties na yan. Kaya merong mga North Atlantic Treaty Organization, NATO o NATO, ay dahil meron silang tipan sa isa't isa ng pagtutulungan. Pero lagi nating tandaan, of course, kapag ito ay gawa ng tao, there is always a failure kalaunan. At nakikita natin ang katotohanan niyan. So sa halip na ito ay parang treaty, ay nagiging kontra. Punta tayo sa ating panghuli, God reason for covenanting with men. Doon sa ibinigay kong 10 reasons why we need to understand biblical covenants, ay ipinakita ko doon ang ilang mahalagang dahilan kung bakit ginagawa ng Diyos ang pakikipagtipan sa tao. So, God's reasons for covenanting with men, ang isa diyan ay God covenanted with man because He cannot work with a person outside a covenant. Andiyan yan sa ipinaliwanag ko sa inyo sa nakaraan. God is a covenant-making and keeping God. Pangalawa is that without a covenant, a person has no right to claim any of God's promises. God has no responsibility to save that person as well. Unawain po ninyo yan. At dahil ang Diyos ay mapagmahal, ayaw niya na may sino mang mapahamak, He had to make a covenant with people. Yan ay para makita niya kung pahahalagahan ba nila ang kanilang kasunduan sa Diyos. If not, ipagwalang bahala nila ang tipan ng Diyos sa kanila, then they are worthy for destruction. Nais kong makita niyo ito, na it is all of God's mercy that He wanted to be in covenant with human beings. Alam niya na hindi kaya ng tao na iligtas ang kanyang sarili, and to have a covenant with that person, ang unang-unang effect ng anumang covenant ng Diyos ay ang kanyang pagpapatawad. And when God forgives a person, that means He is saving that person from the penalty of sin. Hindi lamang yon, kundi He is willing to save that person from their sin or sinning. So makikita natin that God is making a covenant with human because He wanna maintain a relationship with them. A covenant is a peace treaty between Him and men na naghiwalay dahil sa kasalanan. So here is God offering to have a covenant with people na parang inaalok niya, lumapit kayo sa akin, mapapahamak kayo sa inyong sarili, you need me to save you from damnation. And so God wanted to have a covenant with those people as a binding between them. Isang bagay pa diyan is that God's covenants contains promises that would benefit a person. It's not God Himself. Katulad ng sabi ko kanina, walang pangangailangan ng Diyos sa tao. It is man who need God. Ngayon ay maalala nyo na we are claiming those promises to Abraham and Moses na hindi naman tayo Israelita na galing sa literal na pinangakuan ng Diyos sa pamagitan ng mga taong yun. And besides, ay expired na yung covenant na yon na ikiniklaim pa rin yung mga nandoon, bukod doon ay nakakatakot po yon sapagkat lahat ng nasa ilalim ng Old Covenant dahil sa mga batas nito ay nasa ilalim ng sumpa. Pag-isipan po ninyo maigi itong aking mga sinasabi at makikita po ninyo ang katotohanan na nakakatakot na i-claim yung mga pangako ng Diyos kay Abraham at kay Moses sa mga tipan sa kanila. Bukod na nga sa hindi tayo kasama doon as a Gentile people, Romans 9:4, Ephesians 2:11-14, makikita nyo dyan, we were alienated from God because we are not Israelites, we are Gentiles, and so we should not claim the promises to those covenants. Another thing about God's reason for covenanting with men is that He bound Himself to a tiny creature, tayo po yon. He put Himself voluntarily under obligation to that covenantal people. He wants to make us His or heirs. Nais niya na maging kanya tayo, tagapagmana niya tayo,
Kaya niya ginagawa ang bagay nito. Kaya sinabi ko kanina na walang tumanggi sa inaalok ng Diyos na pakikipagtipan sa kanila dahil lahat ng nais ng Diyos sa pakikipagtipan sa tao ay para sa kanyang ikabubuti. At dito ay kailangan nating isipin muli na dahil nga ang Diyos ay hindi makakapagtrabaho sa labas ng kanyang tipan, ay kailangan tingnan natin kung totoo ngang tayo ay nakapasok na sa pakikipagtipan sa Diyos. At diyan ay muli nating babalikan yung born-again experience natin para sa katotohanang makapasok tayo sa pakikipagtipan sa Diyos. Marami pa po tayong dapat maunawaan tungkol sa biblical covenants. Pero mas maganda kapag tinalakay natin yung mga tipan ng Diyos sa mga tao sa Biblia at doon ay makikita natin kung gaano kahalaga ang mga ito, ang epekto nito sa tao, dapat pa bang panghawakan ang mga pangako ng Diyos dito o tapos na ba ang mga ito at ano ang dapat nating panghawakan. Marami po dyan ay matutuklasan natin kapag inungkat natin ang mga tipan ng Diyos sa tao na siya nating gagawin sa mga susunod. Magandang araw po. Ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa atin. Pagpalain naman tayo ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Purihin ang dakilang may lalang. God bless po.